Seryoso. So, punta na yung ngayon sa ate ko. And medyo struggle yung road dito. Kaya try natin ng off-road. Okay? Strolling muna tayo dito sa bukid. Pero wag kayong mag-expect na chill ride to. Off-road kasi dito sa amin. As in literal na bato-bato. Ang daming malalaking bato. Para kaming dumadaan sa obstacle course. At sobrang rough pa ng daan. Parang adventure ride to or survival mode. Hindi ko naman first time na mag-drive dito. Pero parang iba yung timpla ng motor ngayon. Parang may sapi. Parang nagsisisi na nga ako na nagmotor pa kami. Sana nilakad na lang namin. Mas madali pa sana. Pero kailangan kong masanay mag-drive sa ganitong daan. At ang isa pa sa pinagsisisihan ko, kung bakit nag-crop top ako. You tell me, bakit nga ba? At sa wakas, nakarating na din kami sa bahay ng ate ko. Pagdating namin ay gumagawa sila ng linupak na saging. Magiging merienda muna tayo. Sakto, nagutom ako sa pagdadrive. Ang dami ng harvest nilang dragon fruits. At nagsuggest nga si ate na gawa daw ako ng dragon fruit jam. G tayo dyan. Nanood muna kami ng video tutorial. Medyo madali lang palang gumawa ng jam. Yabang, tingnan natin kung makagawa ng tama. 1 kilong dragon fruits ang gagawin namin. Kunti lang muna kasi trial pa lang. Hiniwa ko lang yung mga to. Mga maliliit na dragon fruits lang gagawing jam. Mas mabenta kasi yung mga malalaki. Tapos nilagyan ng asukal. Sinunod ko lang ang sukat sa video. Parang ang dami nga ng asukal. Lulutuin lang daw hanggang sa hindi na runny. Ilang beses kong chinek kung hindi na runny. Ang tagal ko nang niluluto pero ganun pa din. Pero tinatagilid kasi malamang tutulo yan, diba? Mukhang naglalatik na. So ayun, sumuko na ako at pinatay ko na ang kalan. Nilagay ko na sa container, antay na lang nating lumamig para matikman. Ito na po yung dragon fruit jam. Medyo tumigas yung ibabaw nung lumamig. Nasobrahan ata sa luto at asukal. Better luck next time!